ukol doon sa punto na sinabi ni BP Inday na kung siya ay mapapatay, kung siya ay tama ba? Kung siya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng isang tao na papatay daw po sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Kayo po, bilang isang abogado, anong tingin niyo doon, Kong? Yun ba yung pag-uusapan natin? Ay, yun po, ngayon, mainit na gusto din nilang malaman ng ating mga kababayan, Kong. Opinion niyo lang po, bilang isang abogado. Tungkol saan? Doon sa naging kasi sabi nila, yung pahayag daw po yun ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, ay national threat. Bantaro po sa matataas na leader ng ating pamahalaan. Para bang pagkakasabi, no? Kasi hindi ko naman masyadong nabasa at saka hindi ko nakita. Ano yung eksaktong sinabi niya? Ang sabi niya, kung ako ay mapapatay, kumausap na ako ng tao. Pag sinabi mong mapapatay, paplanuhin ba siyang patayin? Ganon. Parang yun po ang contention ko. Parang meron din. Linawin nyo. Kasi kung siya ay talagang paplanuhin na papatayin, yun ang sinasabi niya. Opo, kung siya daw anya. Sino magpaplano? Yun po hindi niya pinaliwanag. Basta yun lang po ang pagkakabanggit niya. Kung siya daw anya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng tao na papatayin din ang Pangulong Bongbong, First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ayun po ang pagkakabanggit niya. Ngayon, ang reaksyon po ng marami, pati mga ng NBI, DOJ, Executive Secretary, ayun daw pong pahayag na yon ng pangalawang Pangulo ay isang pagbabanta, national threat daw po yun, national, ano daw po sa national security. Halimbawa, sinabi ni Jen sa'yo. Opo, Nelson. Ay, ni Nelson. Opo. Jen, sabi niya, pag ako ay pinatay. Okay? Naghanap na ako ng makakatulong sa akin. Para ikaw ay patayin ko at saka lahat ng kasama mo rito sa Net 25. Okay, Halimbawa, sinabi niya yun. O di, ang gagawin mo, kinakailangan bantayan mo yung buhay ni Nelson. Opo. Magiging mapanganib lang ang buhay mo, magiging malalagay ka sa panganib pag napatay si Nelson. Kasi sabi niya, pag ako napatay, siguradong idadamay kita. May maghihiganti. May kalalagyan ka rin at pati yung mga kasama mo sa Net 25. Okay. Anong gagawin mo? Abay, gagawa kong lahat ng parang para wag mapatay si Nelson. Ayun, parang wala kang threat. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, Opo. kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Oho. Tingnan mo na lang kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magko-comment tayo ng ganun-ganun lang. Yun na nga po ko. Tingnan mo ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya Ganun po, na pinadalhan ng Kasi kung minsan, Opo. ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun mahaba, So wala naman akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo. Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay. Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. Government-owned controlled corporations, 5. Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Di 60. 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units. Opo. Na nandyan ang mga opisina ng gobernador, ng mga mayor. Yan. 500 ang nabibigyan. So, ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan, na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman kung porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng audit observation memo? Diba? Out of 560. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng audit observation memo. Na-issuean ng notice of disallowance. Opo.
O ilan dyan ka ako sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng audit observation memo. Marami rin mga pala 400, kung out of 560, mga 400 plus. Nung kinuwento ko, mga 376 eh. Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. So, sabihin na lang natin, very safe, 350. Yan. Ang na-issuehan ng audit observation memo. Bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Ba't ikaw lang naman ang tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Paano yung 349? In layman's term kong, ano ba yung audit observation report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila na baka yung ng pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, audit observation memo para magpaliwanag ka. Okay. Maliwanag Ngayon, po. nasa estadong ganun yung opisina ng Vice President. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng audit observation memo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuang puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Sa mga tweet, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ano sa palagi mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon. Tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na. Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati mo naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen. Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano withdraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus eh. Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman hindi po kami bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi namin, hindi sinabi po pwede. kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng para bang pinalilitaw nila, hindi nyo withdraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Ang sabi nung, nagpahiram lang po sila ng trolley, at saka isa po sa gwardiya, tinulungan lang naman po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Dumating ang land bank doon. Talagang pinagdiinan nila na hindi ay totoo. hindi po yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simula yan, Humingi po anya doon sa bag. Bawal po pala sa gwardiya yun. Teka muna nga ako. Ano ba ako yung kabawal-bawalan ka ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap bigla ka lang na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung kumari nyo. Hindi ko nga malaman kung kumari ko pa ito Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako.
Ay, sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Hindi po pwedeng gawin yan. Sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold up, kasalanan ni ganito. Kasalanan ng gwardiya niya kung tinulungan yun eh. Oo. Ngayon, makakapagporma ngayon ng opinyon ng taong bayan. Ganito na ba talaga? Oo. Bakit ka mag-speculate na may mga hold up? Ang sinasabi ko, nakita mo lang na nahihirapan, tapos gumanong ka lang ng konti. Bakit ba buong panahon mo ba, buong atensyon mo ba, buong lakas mo ba, ay ginamit mo para ikaw magbuhat nun? Hindi tumulong ka lang na iganon sa pag nahihirapan yung isa? Baka daw kasi may mawalang pera doon ko. Doon sa Ibintang bangko, sa gwardiya. sa pag- Ang sinasabi natin, yung common experience, Ay, oo. alam mo, Pilipinong ugali ka ako ito eh. Totoo. Yes. Mas maniniwala ako doon sa sinabi niya, kaysa ka ako sa sinasabi mo, Oo. Madam, pasensya ka na. Oo nga. Sapagkat wala nga, o palagi mong naging bawal nga, eh tinatanong kita, bakit nga? Oo. Eh ganun po talaga. Naintindihan ko, ginawa mo. Paano nga? Hindi ka na ba makakapag-ano man lang yung nakikita mong medyo nagkakaano na, ginanon mo lang? Ang laking bagay ba? Kasi yung bangko pinupunta ko to, papayungan ka pa ko. Yung isang sabihin ko eh. Bubuksan ka pa ng pinto ng sasakyan. Oo, kaya nga, sabi ko, ang ginamit ko halimbawa, nakita mo ba yung mga food chain na may mga... Oo. Meron ako nakikitang gwardiya. Naglilinis pa ng mesa kasi masyadong busy na yung mga waiter Yung mga nila crew, ganyan. tama po. Oo. Ha? Ito, nangyayari Pati yung po mga yan. pinggan, kinukuha nila, ilalagay na nila doon sa pinaglalagyan ng mga pinggan. Oo. Kung itong mga ito ay nakakapag-multitask, sapagkat alam nila yung sitwasyon eh. Totoo po. Maraming tao at wala namang panganib, so nakita niya nakakalat ang pinggan, nakakalat yung ganito, kahit gwardiya siya, ginagawa niya. Kayo po, bangko kayo eh. Kung inaakala po ninyo na inyong mga consumers po ay valuable clients, O, yun naman. Oo. yung ba namang nakukuha ba ako ibig, yung ba naman akong tinulungan mo lang na siguro split seconds lang. Ah. Oh, ito naman sinasabi mong kumari ko. Opo. Pati mag-isip talaga ano na eh. Talaga lahat pagtutulungan na ako, huwag mo na sabihin kumari lahat. Opo. Nakita mo ba yung kinasangkapan nila nung ako'y tanggalan ng kumari ko din yun eh. Oo nga pala, yung nag-ano. Oo. Oh, tingnan mo, pati kumari ko kinakasangkapan na nila. Talagang inisan na to eh. Talagang pikunan na to eh. Meron naman silang pwedeng utusan. Oh, basahin mo to kanya na tatanggalin na si Kong Dante. Ay, teka muna. Huwag naman ako eh, kumpare ko yan eh. Totoo. Alam mo, ikaw, Nelson, tatanggalin na si Jen. Oo. Siguro, Tatanggalin ka na rin sa programa dyan. pupunta ka na doon sa... Huwag na ako magpapasalita. Ayoko na. Matagal ko na kasama niyan eh. Oh. Si Mario Joseph, nung mapanganak yan, nasa tabi ko eh. Kaya nga. Pagkatapos yung bang pakakasangkapan, ganun, oo nga yung naman. bang ganun, hindi ba mapapansin ng tao yan? Oo. Ngayon, tinatanong, balikan natin. Balikan natin. Bakit niya nasabi yun? Oo. Nagkaroon siya ng emotional outburst na. Ayun nga. Wala na kaming kakampi dito eh. Minsan nasabi niya yun eh. At sa kamera po, nasabi Isipin niya. mo salita ni Dan Fernandez. Yung paglustay kanya. Ayoko na nga umano doon kasi nga ako pinag-iinitan na eh. Sa totoo lang dapat di kami gumagamit ng ganun eh. Lalo na yung Franz Castro kung magsalita yun. Ay, oo. Meron ng pag-uusga, may konklusyon. Hindi dapat ginagawa ng pagdinig namin yun. Kaya Di ba pala palagi sinasabi ko sa inyo Opo. yung called neutrality of an impartial judge? Sila pag nagsalita, pagkatapos ng interpellation, magkukonklud pa eh. May conclusion. Palaging ganun eh. May kasalanan na ka na hindi kaagad. dapat ginagawa yun. Kaya ang tanong ko sa COA, paano ngayon? Oo. Yung ibang parte ng katungkulan mo, ibinigay mo dito. Iba yung parametro nila, ibang standard dito. Yung sa inyo ay confidential, dito public. Hindi ba na-compromise itong mga papeles na to? Hindi ba na-compromise na ang confidentiality ng nature ng papeles na to? Paano kung halimbawa, yung resulta ng ginawa dito tsaka ginawa nyo ay hindi pareho? Ayun nga. Anong mangyayari? Basta kami po audit lang. Audit ka nga lang. Pero, ang katungkulan mo, ikaw lang. Ikaw lang. Binigay mo yung papel eh. The committee and yourself are using the same set of papers. The same reports. Bakit binigay mo? At ang punto nga, paano kung magkaiba nga yung naging desisyon? Meron ba yung naisagot na matino? Wala rin. Pwede kayo ma-impeach. Bakit? Impeachable official lang nga. Inamin mo na nga, kayo lang at kayo lang, wala ng ibang opisina
na pinagbigyan ng karapatan, ng mandato na mag-audit, ikaw lang. Sabi ko pa nga, ang saligang batas natin ay siloso. Ikaw lang. Walang ibang parte ng gawain mo, responsibilidad mo na ibibigay mo sa iba. Pero hindi naman daw po kung makaka-impluwensya, kung ano man ang pasan ng Kamara, kung ano man ang pasan ng COA doon sa kanilang pagsusuri, pag-audit, sabi niya, i-stand naman daw niya kung ano desisyon ng COA. Yun ang kanyang pagmamatwid, di po ba? Yun ang sinasabi mo. Paano mo masasabing hindi ka mai-influensahan? Sige nga. Lalo Paano mo sasabihin na hindi ka mai-influensahan? Yun nga lang pinatabi, bigyan nyo kami, nagbigay kayo kagad. Hindi man lang kayo hindi nyo man lang sinulatan ang House of Representatives. Sir, Madam, with all due respect, kami po naman ay nagpapasakop din sa inyo, pero alam po ninyo, kami po ang may tuntunin na ganito, na kahit na po sinabpinan nyo po kami, ay magmi-meeting muna po yung aming komisyon, ay kailangan pong pag-usapan po kung may bibigay po namin o hindi. Kasi iniisip po namin na baka nalilisya po kami kung gagawin po namin ito. Pwede po ba kanya na ipaalam muna namin sa aming commission proper pag-usapan mo? Hindi, nagbigay ka agad eh. Hindi daw po Kasi nire-recognize daw nila yung power of the force. Yun, hindi daw po nila matatanggihan yun. Kapag Wala naman tatanggi sa power of the force. Ito ipagbibigay ng budget, hindi pag-audit ang pinag-uusapan eh. Ayun. Yung power of the force, kami ang magbibigay ng budget sa lahat ng opisina. Yun ang power of the force. Audit ang pinag-uusapan natin. Ano na naman ang ikukonect mo na naman yung power of the force. Baka daw kasi hindi mabigyan ng pondo yung COA. Yun, sa takot nila. So, ang independence mo ngayon, nakukompromiso ka. Ayaw niyang aminin na hindi po kanya. Yun sinasabi mo. O bakit? Paano mo nalamang hindi ka makukompromise? Hindi ba pinag-uusapan? Kaya nga kayo independent constitutional body. Kailangan ay walang mag-i-influensya sa inyo. At walang makaka-influensya sa inyo sapagkat constitution na ang nagsabi. Kaya hindi kayo pwedeng dyan eh. Hindi kayo pwedeng takot-takutin. Hindi man pwedeng sabihin, hindi kayo namin kayo bibigyan ng budget. Hindi eh. Meron silang fiscal autonomy. Totoo po. Kung ano yung hiningi nila, mapipilitan kang ibigay yan. Independent, para hindi mo pwedeng takutin, para hindi mo pwedeng influensyahan. Bahala na kayo kung kayo matatakot sa sarili nyo. Kasi ako dyan ko, kapag akaalam ko, minsan, dalawa lang ahensya na natatakutan ng Congress eh. COA at Ombudsman. Di ba? Paano naman yung iba? Sari-sari namang mga paglabag kasi yung nakikita sa kanila, di ba? Kaya ayaw magtanong pagka-ombudsman. Ay, nako. Ba't ko tatanungin yan? Kung balikan ako yan. Ako lang ang nagtatanong eh. Meron pa nga akong 2 bills tungkol sa COA. Alam mo bang hindi lang na-schedule sa takot ng chairman? Ganun po. Meron akong 2 bills na yung pag-audit. Kailangan pagka lumampas ka ako ng 2 taon at hindi ka nakapag-audit, kalimutan mo na yan. Kasi nga, isipin mo 10 taon na. Samantalang ikaw, Nelson, nagsilbi ka lang 3 taon. Pagkatapos hindi ka na congressman, wala ka ng papeles. After 10 years, at saka kanilang itatawagin, bubulat-lating ka. Nahabol ka ngayon, no? Paano naman? Late na. So sila, kahit anong oras kang ipatawag. Pwede, dapat. So, pero kayong batas, Hihintayin nila. They will take all their sweet time. Sabi na, after 10 years, saka ipatatawag si Nelson Lubao. So sabi ko, hindi.